Good morning! Ayan, bagong araw na naman. Ipapakita ko na naman sa inyo kung ano yung mga ilan sa mga ginagawa ng isang cabin stewardess sa barko na tulad ko. So, dahil nga opening kami ng barko namin ngayon na bago, ayan, nag-aayos kami ng mga cushions para dun sa balcony. Tapos, syempre, as a cabin stewardess, nag-aayos ka ng kama, naglilinis, lahat, name it. Dahil nga dito sa barko namin may assistant ako, so siya yung bahala sa, bathroom. Pero dahil nga ikaw yung cabin stewardess, ikaw pa rin ang magche-check ng gawa niya. Kaya kailangan maayos yung gawa niya kasi ikaw ang malalagot once na may mali dun sa mga ginawa niya, may bulilyaso na tinatawag namin. Ilan sa mga bulilyaso na sinasabi ko, magbibigay ako ng halimbawa. Kunwari, magche-checkout na yung guest sa isang suite na yan. So, may panibagong guest na darating. Kailangan wala silang makita ni kahit isang buhok man lang sa bathroom. And also, syempre, sa lahat ng drawers. And idagdag mo pa yung mga ilalim ng kama, likod ng kama, ilalim ng sofa, lahat, as in lahat. Wala dapat may makitang naiwang gamit ng previous guest. Dapat talagang parang bago talaga yung suite na i-occupy ng panibagong guest. Kasi yun naman talaga dapat. Maraming responsibilidad ang isang stewardess. Ang isang cabin stewardess, yan yung tawag pag nagtatrabaho ka sa barko. Pag nagtatrabaho ka naman sa lupa o sa hotel, ang tawag naman doon sa Pilipinas ay room attendant. So, meron din kaming phone na kung saan pwedeng tumawag sa amin ng guest if ever mag-request sila ng kahit anong gusto nila. Hindi pa kami operational talaga that time, yung video na pinapakita ko. Pero yan yung mga ilan sa mga ginagawa ng isang cabin stewardess. Sobrang laki ng responsibilidad ng isang cabin stewardess. Ang dami-dami mo kailangang isipin, ang dami mo kailangang tandaan. Kasi syempre, ilang rooms ba naman ang hawak mo? Lalo na kung sabay-sabay na yon, yung mga guests na hawak mo, may mga request, iba't ibang klase ng request. Mapa beddings, mapa sa bathroom, mapa liquor nila. Kami lahat ang umaasikaso nun. Maliban sa rooms, meron din kaming ginagawa na iba pa tulad ng mga lockers namin. Ayusin dapat yung mga linen, towels, lahat ng amenities na nandun. Kailangan malinis palagi. Plus pa yung corridor, kailangan walang kick marks or kahit na anong alikabok pate. Ibang-iba talaga yung trabaho dito sa ibang bansa compare mo dun sa lupa sa Pilipinas. Lalo na sa barko, sinasabi pa nga ng iba, malaki ang kinikita sa barko, which is may katotohanan naman, pero hindi laging Pasko. Syempre, minsan okay, minsan hindi. Pero syempre, kung ikukumpara mo sa Pilipinas, hindi mo kikitain sa Pilipinas ang kinikita mo dito. May mga eksena din kaming ganito na ayos na yung bed, maganda na, pero kikibain namin ulit yung pagkakaayos ng bed kasi nga may kukunin kami dyan sa loob, yung plastic sa foam. Pangit daw kasi pagka inupuan mo, hindi komportable. So, ayan, kinuha Very namin. hard, my So, balik na goodness. naman ulit sa umpisa. Pag-aayos ng bed, kasi nga giniba namin yung kanina na maayos na bed, 'di ba? Ilan lang yan sa mga trabaho sa barko na talaga namang minsan mapapakamot ka na lang talaga sa ulo. Idagdag mo pa yung mga trainings na dapat magpapahinga ka pero kailangan mong gumising ng maaga kasi may training ka or minsan may mga meeting, ganyan. So, ilan lang yan sa mga, ah, kumbaga sinasabi nga namin, nagpapahirap ng buhay namin dito sa barko. Well, ganun naman talaga kasi nga pinili nating magtrabaho sa ibang bansa, hindi talaga po pwedeng maging kapareho ng Pilipinas kasi nga mas malaki yung binabayad nila sa amin dito compare dun sa Pilipinas. So, lalo na pag nasa barko ka, ibang-iba talaga yung trabaho compare sa land base. Lalo na minsan pag may mga drill, ganyan, kailangan mabilisan ang trabaho kasi makukulahin ka sa oras at minsan yung mga guests galing sa tour, babalik agad, hindi po pwede na hindi pa ayos yung room nila pagbalik nila. Siyempre, may irita yun, di ba? Pagod sila. Kailangan pagdating nila, maayos na yung room. Ilan ba yung hawak mong room? Ilan sa section mo, ilan ba yung hawak? Tulad ko, 19 yung rooms na hawak ko, kasama dito yung grand, which is, yan yung grand namin, malaki siya, compare dun sa ibang mga rooms.
Ilan pa sa mga ginagawa naming mga kabinista after ng duty namin ng mga suites ay ang paglilinis ng pantry, kung saan dyan namin kinukuha ng mga prutas namin, mga sodas, lalo na kung UHPH. Yan ang ginagawa namin. Talagang washdown kung washdown ang gawin. After naming malinis yan, pag maayos na lahat, pati mga drainage, syempre lilinisan mo lahat-lahat. I-check yan ang visor namin kung talaga bang up to standard lahat. So yan po yung mga ibang mga ginagawa ko bilang isang seafarer. Hanggang sa susunod na video!